Ang pagpupulong kahapon ay malaking panalo para kay Zelensky at Ukraine. Para ipaliwanag, balikan natin at tingnan ano ang gusto ni Putin mula sa pagpupulong na ito. Alam mo, ito ay klasikong bitag ng KGB na siguradong natutunan ni Putin bilang dating opisyal ng KGB sa silangang Alemanya. Ang bitag ay simple. Sinabi ni Putin na gusto niya ng kapayapaan kapalit ng Donbas. Kung ibibigay ng Ukraine sa Russia ang Donbas, titigil na ang digmaan. Alam ni Putin na hindi papayag si Zelensky dito. Hindi papayag ang mamamayang Ukrainian, pero iyon ang gusto niya. Kapag sinabi ni Zelensky na, "Hindi ako magbibigay ng hindi mo pa nasasakop para sa kapayapaan," ililipat niya ang sisi kay Zelensky at sasabihin sa United States na siya ang hadlang sa kapayapaan. Kaya tigilan niyo ang pagbibigay ng armas at intelihensya sa Ukraine. Iyon ang gusto ni Putin. Pero nabaligtad ni Zelensky ang sitwasyon kay Putin sa pagpupulong niya kay Trump kahapon. Ayon kay Zelensky, pwedeng talakayin ang territorial na konsesyon direkta kay Putin. Iiwan namin ang issue ng mga teritoryo sa pagitan ko at ni Putin. Tatalakayin ang mga garantiya sa seguridad kasama ang mga katuwang at magkakaroon ng mas detalyadong information. Ito ay ilalagay sa papel sa loob ng susunod na linggo, 10 araw gaya ng sinabi ko sa inyo. Ngayon, iyan ay isang bagay na hindi kayang gawin ni Putin kahit sa ngayon dahil sa lahat ng oras na ito. Sa nakaraang 3 taon, sinasabi niya sa mga Ruso na si Zelensky ay hindi lehitimong leader. Hindi siya leader ng Ukraine base sa konstitusyon nito. Iyan ang linyang madalas ulitin ni Putin at ng kanyang mga pirata sa media ng Russia at banyagang media. Ngayon, kailangan nang makipagkita ni Putin kay Zelensky at sa madaling salita, aminin sa mga tao sa Russia na lahat ng sinabi niya sa kanila noon ay puro kasinungalingan lang. O pwede rin niyang iwasan si Zelensky at malalaman ng lahat ang matagal na naming sinasabi dito mula pa nang magsimula ang digmaan. Hindi kapayapaan ang gusto ni Putin, kundi ang Ukraine talaga. Ako si Sam. Sa video na ito, tatalakayin natin ang nangyari kahapon sa closed-door meeting ng mga leader ng Europa, Zelensky at Pangulong Trump. Bagamat closed-door ang meeting, nagbigay ng buod si NATO Secretary General Mark Rutte pagkatapos. Ito ang sinabi niya. Hayaan ninyong sabihin ko muna na napakamatagumpay ang araw na ito. Tama ka, si Pangulong Trump ay isang practical na tagapamayapa, tulad ng sinabi mo. At ang ginawa niya ngayong taon, ang pagbasag sa deadlock, pagsisimula ng pag-uusap kay Putin, pero naglagay din ng pressure. Naging 5% ang NATO summer malaking tagumpay para sa patakarang panlabas ni Pangulong Trump. At pagkatapos ay nagpasya siyang muling magpadala ng mga nakamamatay na armas sa Ukraine na pinondohan ng mga Europeo, nagpatupad siya ng dagdag na parusa at taripa sa India. Kaya't naglalagay siya ng presyon pero naghahanap din siya ng mga paraan para maresolba ito upang matapos na ang digmaang ito. Matagumpay ang araw na ito at napag-usapan namin ang mga seguridad na garantiya. Aayusin namin yon sa mga susunod na araw tapos magkakaroon ng virtual meeting kasama ang grupo ng mga leader at ang Pangulo. At pagkatapos ay magsisikap kami tungo sa trilateral na ito. At nagawa niyang kumbinsihin si Pangulong Putin sa isang pag-uusap na pumayag si Putin na magkaroon muna ng pagpupulong sa pagitan ni Putin at ni Zelensky. Pag-uusapan na nila ngayon kung saan gaganapin ang pagpupulong bago ang trilateral. Sa kabuuan, matagumpay ang araw. Naglabas din ng pahayag sa Twitter ang German Chancellor. At isa siya sa iilang boses sa buong pagpupulong na nagtutulak para sa tigil putukan. Kung tama ang alaala ko, si Pangulong Trump at ang kanyang administrasyon ang unang nagpanukala ng tigil putukan noong Pebrero. Matapos makipagkita kay Putin, tila isinuko na ni Trump ang tigil putukan at itinutulak na lang ang kasunduang pangkapayapaan. Narito ang pahayag ng German Chancellor na humihikayat kay Pangulong Trump na itulak ang tigil putukan para mapilitang tanggapin ito ng Russia. Mapanganib ang mga araw na ito para sa Ukraine at Europa. Pero nagkakaisa kaming mga Europeo. Malinaw ito ngayon. Nagkaroon ang kami ng bukas na pag-uusap kay Pangulong Trump at ipinahayag namin ang mga mensaheng ito. Ang tunay na negosasyon ay posible lang sa summit na kasama ang Ukraine. Ang ganitong summit ay maiisip lamang kung titigil na ang putukan. Inulit ko ulit ang kahilingang ito ngayon. Ang ganitong summit ay kailangang paghandaan ng mabuti. Kung ang Pangulo ng Russia ay
magkakaroon ng lakas ng loob na dumalo sa ganitong summit? Hindi natin alam, kaya kailangan ng masinsinang panghihikayat. Hindi dapat pilitin ang Ukraine na magbigay ng territorial na konsesyon. At lubos naming tinanggap ang anunsyo ni Pangulong Trump na magbigay ng mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine at i-coordinate ito kasama ang mga Europeo. Kung regular ninyong pinapanood ang aming mga video, alam ninyong ilang beses ko nang ipinaliwanag kung bakit maaaring ayaw ng Russia ng tigiputukan at simple lang ang dahilan. Maaaring palakasin ng Ukraine ang kanilang mga depensibong linya gamit ang mas maraming kagamitan, mas maraming konstruksyon at mas maraming sundalo. Yan ang nagpapahina sa posisyon ng Russia sa negosasyon dahil kung mas matatag ang depensa ng Ukraine, malamang na hindi sila papayag sa kompromisong pabor sa Russia. Ibig sabihin, mahihirapan ng Russia kung nais pa nilang ituloy ang digmaan matapos ang tigil putukan. Sa totoo, may sitwasyon na posibleng pumayag ang Russia sa tigil putukan. At ang sitwasyon ay tungkol sa pera ng Russia. Sabi nga, para manalo sa digmaan, kailangan mo ng pera. Alam mo ba, malaki talagang epekto ng mga drone ng Ukraine. Ngayong araw, ayon sa media ng Russia, maraming refinery doon ang tumigil sa operasyon. Itinigil nila ang pagproseso ng langis dahil sa mga pag-atake ng Ukraine na ngayon lang nilang inamin. Lubos na nakadepende ang ekonomiya ng Russia sa pag-export ng langis at hydrocarbons sa Europa, India at China. Kung hindi makapag-operate ang refinery dahil sa mas makabagong drone ng Ukraine na nalalampasan ang depensa ng Russia, maaaring maging bukas ang Russia sa tigil putukan habang nakikipag-usap. O baka ulitin lang ng Russia ang dati nilang ginawa, na mag-alok ng tigil putukan para lang sa mga pasilidad ng enerhiya, hindi sa iba. Siyempre, hindi papayag ang Ukraine sa ganoong usapan dahil mas masasaktan ang Ukraine kaysa sa Russia. Maaaring muling mandaya ang Russia tulad ng ginawa nila sa Donbas. Pero sa usaping pera, naglabas ng malaking pondo ang Ukraine kahapon at inalok nila si Trump ng $100 bilyong kasunduan sa armas para makuha ang mga garantiya sa seguridad mula sa Estados Unidos. Ang ulat na ito ay galing mismo sa Financial Times, kaya siguradong mapagkakatiwala ang kumpanya ng media ito. Hindi tulad ng Kremlin Television, heto ang ulat. Nangako ang Ukraine na bibili ng $100 bilyong armas mula Amerika na popondohan ng Europa para makuha ang United States Security Guarantees matapos ang kasunduang pangkapayapaan sa Russia. Panukalang iniharap ni Pangulong Zelensky kay Trump sa kanilang pagpupulong. Batay sa panukala, magpapasok ang Kiev at Washington ng kasunduang 50 bilyon para gumawa ng drone kasama ang mga kumpanyang Ukrainian na nanguna sa teknolohiyang ito mula nang simulan ng Russia ang pananakop. Magaling gumawa ng drone ang Ukraine at inaasahang aabot sa 4 na milyon ang magagawa nila ngayong taon. Dahil dito, pati mga kumpanyang Chino na tumutulong sa Russia ay natututo rin mula sa Ukraine kung paano gumawa ng maramihan at iba't ibang klase ng drone dahil hindi lang first-person view drones ang meron sila. Sa tingin ko, karamihan ng first-person view nila ay mula sa China. Mas napahusay ng Ukraine ang paggawa ng iba pang drone para sa labanan. Ito ang napag-usapan namin ni General Petraeus na kamakailan ay naging bisita sa aming podcast. Minsan na siyang pumunta sa Ukraine mula nang magsimula ang pananakop na ito. Personal niyang nakilala ang mga pinakamataas na opisyal ng militar ng Ukraine at tinalakay kung paano binabago ng mga drone ang modernong digmaan. Kaya iyon ay isang bagay na talagang labis akong naging interesado na matutunan. At ito ang sinabi niya, alam mo ito ng higit pa kaysa sa karamihan ng tao. Paano mo ito nakikita? Halimbawa, nakapunta ka na ba sa Ukraine at nasundan ang kanilang drone innovation? Hindi ka panipaniwala. 6 na beses na akong nakapunta doon mula nung pagsalakay nung 2022. Nung una akong dumating doon, bahagi pa sila ng Soviet Union. Nasaksihan ko ito sa paglipas ng mga dekada at paminsan-minsan akong bumalik doon na naka-uniforme para sa iba't ibang layunin. Kahit nung ako'y colonel at brigade commander sa 82 End, dahil may Ukrainian unit kami sa United States, kailangan nilang gumanti ng bisita at iba pa. Tingnan mo, sa palagay ko huwag na nating pasukin ng... Sa tingin ko, may papel pa rin ang isang napaka-sophisticadong stealth fighter na may piloto sa loob ng cockpit katulad ng F-35. Pero sa kabila nito, napakalaki ng papel ng kailangan natin ng mas marami pa
At iyon ay ang mga unmanned systems ng lahat ng uri sa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng tubig, sa himpapawid, sa lupa, sa kalawakan, sa cyberspace, at maging sa cognitive space. Alam mo, isa pa sa mga domain ng hybrid warfare. Kaya kailangan mo talaga ng mas marami pang mga unmanned systems. And ang lalong nagiging malinaw ay hindi na lahat ng mga ito ay magiging remotely piloted. Palaki ng palaki, magiging algorithmically piloted na sila. Kaya ang tao sa loop na literal na nagpapalipad at karamihan ng mga drone sa Ukraine ay pinapalipad pa rin ng mga individual na operator, napakahusay at sanay, kadalasan ay first-person view para sa mga suicide drone na napaka-dramatiko kung paano nila hinahabol ang mga sistemang ito. Kayang sirain ang isang tangke, sirain ang isang artillery piece, isang infantry fighting vehicle, at iba pa. Dahil dito hindi na magamit ang mga iyon sa totoong labanan. Hindi na practical ngayon ang traditional na combined arms warfare na nakita natin sa unang 1.5 taon. May iba pa silang kailangan gawin dito. Pero habang tumatagal, magiging mga algorithm na ang magpapatakbo sa mga sistemang ito at sila ay na-program na. Habang lumalaki, artificial intelligence large language model na ang gagawa ng mga programa. Magkakaroon ng ilang tagubilin mula sa tao tungkol sa kung ano susi, kaaktibidad, kung anong mga pangunahing elemento ang kailangang maitatag bago kumilos ang sistema sa kinetic or non-kinetic na paraan. Pero sila na mismo ang magsasagawa nito. Kaya ang kailangan natin gawin, at ito ay napakasimple, pero ipinapakita nito, sa tingin ko, ang agarang pangangailangan na ilipat ang ilan sa ating mga kasalukuyang napakalalaki, napakamahal, napakahusay, mabigat ang tauhan, at lalong nagiging vulnerableng mga plataporma ng lahat ng uri sa dagat, sa himpapawid, sa lupa, mula sa mga iyon patungo sa napakaraming bilang. Tandaan ninyo na ang mga Ukranyano ay gumagamit minsan ng halos 7,000 drones sa isang araw. Ngayon, hindi naman lahat ng iyon ay sumasabog. Marami sa kanila ang bumabalik. May ilan na lumalabas lang para magsagawa ng pagmamanman. May mga suicide drone at unmanned ground system na pumupunta at bumabalik sa frontline. Ganyan na talaga ginagawa nila ngayon. Delikado na para sa tao magmaneho niyan, kaya remote na lang pinapatakbo. May mga remote control na weapon system din. Talagang napakarami ng mga ganitong klase ng tao. At tinanong ko si General Syrskyi, ang pangunahing komandante ng Ukraine, nung huli akong nandoon, mga 2 o 3 buwan na ang nakalipas, kung ilang drone ang ginamit nila kahapon ng iba't ibang klase. Tandaan mo, may mga maritime drone din. Alam mo kung paano napalubog ng Ukraine ang 1/3 ng Russian Black Sea Fleet. Kahit wala silang sariling navy, ay dahil sa mga maritime drone, natutunton sila ng mga aerial drone. At pagkatapos, ay ang mga maritime drone ang bumabangga at nagpapalubog sa kanila. Kaya sabi niya, halos 7,000. Muli, yan ay isang bilang na mahirap talagang maunawaan o pahalagahan, pero yan ang nangyayari. At ngayong taon, para magawa ang ganung dami araw-araw, gagawa ang mga Ukrainians ng 3.5 milyong drones ng iba't ibang klase. Mas mabuting tawagin itong unmanned systems. Kailangan pa natin gumawa ng higit pang hakbang para makalipat sa konseptong iyon. And kailangan nating magsimula sa ibang konsepto, lalo na para sa mga matitinding uri ng digmaan. Dahil muli, huwag ninyo akong intindihin ng mali, kailangan pa rin natin ng iba pang mga kakayahan para sa iba't ibang uri ng digmaan. Pero para sa malalaking, totoong digmaan, gaya ng nakikita natin sa mga labanan sa Ukraine at pati na rin sa himpapawid gabi-gabi papasok sa Russia at sa Ukraine mula sa Russia, para sa ganong uri ng digmaan, talagang kailangan nating baguhin muli ang ating mga puwersa mula sa malalaking plataporma patungo sa mga unmanned na sistema ng lahat ng uri. Muli sa dagat, tubig, himpapawid, lupa at kalawakan. Kaya tiyak na magandang balita na natututo ang United States mula sa mga natutunan ng mga Ukranyano. Pero hindi ito isang bagay na ikinatutuwa ng Rusya. At kung hindi pa sapat iyon, ayon sa dokumentong nalik sa Financial Times, mukhang nagdala ang Ukraine ng ilang mga clip mula sa Russian State Television at ipinakita nila ito kay Trump
kung paano nilalait ng Rusya ang Estados Unidos. Nilalait si Pangulong Trump sa lahat ng oras, mula nang siya ay maupo sa pwesto. Binigyang diin ng Ukraine ang sinasabi natin rito. Walang independenteng news channel sa Rusya. Lahat ng nakikita mo sa Russian state television, ang Kremlin television, ay aprobado mismo ng Kremlin. Ibig sabihin, sinadya talaga ito ng Rusya. At dito natin kailangang alalahanin ang isa sa pinakamahalagang aral ng kasaysayan, kung saan maraming historiador ang lumilingon kay Hitler at napagtanto nila na kung pinansin lang natin ang mga sinasabi ni Hitler sa publiko ng Alemanya, sana ay naunawaan natin kung ano ang mga plano niya. Kahit na diktador si Putin, kailangan pa rin niyang makipag-usap sa sarili niyang mamamayan. Kailangan pa rin niyang ipaalam sa kanila o ihanda sila para sa anumang binabalak niya. Sana ay nakita na natin ito kung pinanood lang natin ang mga Russian television at pinansin kung paano nila pinalalabas na hindi totoong bansa ang Ukraine at pinalalabas na inuusig ng Ukraine ang mga may lahing Ruso. At pagkatapos, inilunsad ni Putin ang kanyang walang saysay na pananakop matapos niyang buuin ang suporta ng kanyang mamamayan. Sa ngayon, gumagawa siya ng katulad na bagay kung saan halos araw-araw makikita mo sa ilan sa pinakasikat na Russian television channels. Mga palabas sa Russian television kung saan pinag-uusapan nila ang pag-nuke sa Estados Unidos. Halos araw-araw nilang pinag-uusapan ang pagwasak sa United States gamit ang nuclear na armas. Magandang balita na dinala ng Ukraine ang ebidensya at ipinakita kay Pangulong Trump. Bukod dito, iginiit ng Kiev na bigyan sila ng buong kompensasyon mula Russia para sa pinsala ng digmaan, na maaring bayaran gamit ang 300 bilyong frozen na ari-arian ng Russia sa Europa at Estados Unidos. Binigyang diin ng Ukraine na ang anumang pag-alis ng mga parusa ay dapat lamang ibigay kung susunod ang Russia sa mga magiging kasunduan sa kapayapaan at maglalaro ng patas. Habang sinusubukan ng Ukraine na kumbinsihin ang administrasyon ng United States, si Pangulong Trump, kung bakit hindi dapat pagkatiwalaan ang salita ng Russia, hulaan nyo kung ano ang ginagawa ng Russia. Binobomba nila ang mga sibilyan ng Ukraine at ang mga pasilidad ng sibilyan sa Ukraine. Isang bagay na matagal nang ginagawa ng Russia. Mahirap makipag-usap ng kapayapaan sa bansang gustong pumatay sa iyo. At nais ng Russia na mamatay ang Ukraine. Gusto nilang sakupin ang Ukraine at hindi iniintindi ang mga mamamayan nito. Pero sa malas kay Putin, naging pinakamaganda na ang resulta ng pagpupulong na ito. At iyan ang isang bagay na hindi napaghandaan ng Russia. Nagsimula silang umatras sa mga ipinangako nila kay Pangulong Trump nang magkita sila ni Putin noong nakaraang linggo. Bago natin talakayin yan, tingnan muna ang pahayag ni Pangulong Trump matapos ang pagpupulong niya sa mga leader ng Europa at kay Zelensky. Maganda ang naging pagpupulong ko kasama ang mga kagalang-galang na bisita sa White House. Sa pagpupulong, tinalakay namin ang mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine na ibibigay ng iba't ibang bansa sa Europa, kasama ang koordinasyon ng Estados Unidos. Masaya ang lahat sa posibilidad ng kapayapaan sa Russia-Ukraine. Pagkatapos ng mga pagpupulong, tinawagan ko si Pangulong Putin at sinimulan ang paghahanda para sa isang pagpupulong na pagtutulungang tukuyin nina Pangulong Putin at Zelensky. Pagkatapos ng pagpupulong, magkakaroon tayo ng trilateral na pulong kasama ang dalawang Pangulo at ako kay Pangulong Trump. Muli, ito ay isang napakagandang unang hakbang para sa digmaan na halos 4 na taon nang nagaganap. Nakikipag-ugnayan sina pangalawang Pangulo J.D. Vance, kalihim Marco Rubio at Sugo Steve Witkoff sa Russia at Ukraine. Maraming salamat sa inyong atensyon. Ngayon, ito na ang pinakamalinaw na hakbang, ang pagkikita nina Pangulong Putin at Zelensky. Pero ayon sa pahayag ng Kremlin, hindi ganoon. Ayon sa Kremlin, pumayag si Putin sa isa pang pagpupulong at tinalakay lang ang ideya ng pagtaas ng antas ng mga kinatawan. Ngayon, syempre, hindi na ito bago. Maraming tao ang sisisihin ito o mali ang pagkaintindi ng United States sa Rusya o nagkaproblema sa wika. Pero ito ay isang bagay na ginagawa na ng Rusya mula pa noong nagsimula ang negosasyon. Sa pribadong usapan, iba ang sinasabi ng Rusya kumpara sa kanilang pahayag sa publiko. Taktika lang nila ang paulit-ulit na pagpapaliban. Pinatatagal nila ang digmaan dahil ayaw nila ng kapayapaan at sinusubukan lahat ng paraan. Hindi lang ako ang masyadong nagbabasa ng malalim sa mga pahayag ng lahat. Ganon din ang ginagawa nila sa nangyari sa pagpupulong nina Pangulong Trump at Putin noong bumisita siya sa Alaska. Kahapon, kinumpirma ni Steve Witkoff na pumayag ang Russia
at si Putin sa alok ng United States at Europa na magbigay ng seguridad na parang Article 5 ng NATO sa Ukraine. Opisyal itong kinumpirma sa video interview ng espesyal na sugo na mapapakinggan mo mismo. Binanggit mo ang Article 5 na garantiya ng NATO na kapag inatake ang isa, parang inatake na rin ang lahat, pati na ang Russia. Papayagan ba nilang mangyari iyon na anumang karagdagang paglusob sa Ukraine ay maiintindihan ng Russia bilang isang pag-atake sa lahat ng miyembro ng NATO? Jake, hindi yun ang sinabi ko. Ang sinabi ko ay nagkaroon kami ng kasunduan na ang Estados Unidos at iba pang mga bansang Europeo ay maaring epektibong mag-alok ng Article 5 na katulad na wika para sa isang garantiya ng seguridad. Kaya sinabi ni Putin na ang isang pulang linya ay ang pagpasok sa NATO. Tama. At kaya pa ang pinag-uusapan namin ay kung sakaling mangyari iyon, kung sakaling pumayag ang mga Ukrainian doon at matanggap nila iyon at lahat ng bagay ay magiging tungkol sa kung ano ang kayang tanggapin ng mga Ukrainian. Pero kung sakaling kaya nila, nakuha naming makuha ang sumusunod na concession na maaring mag-alok ang Estados Unidos ng protection na parang Article 5 na isa sa mga tunay na dahilan kung bakit gusto ng Ukraine na mapasama sa NATO. Parang nagawa naming lampasan yun at makakuha ng kasunduan kung saan maaaring mag-alok ang Estados Unidos ng Article 5 na protection. Unang beses naming narinig na pumayag ang mga Ruso. Zelensky. O hulaan mo, habang nagpapatuloy ang pagpupulong nina Pangulong Zelensky, Pangulong Trump, at mga leader ng Europa, naglabas ng pahayag ang Kremlin. Ang Ministry ng Panlabas ng Rusya, si Sergey Lavrov, isang mataas na opisyal sa Rusya, ay naglabas ng pahayag na nagsasabing, "Hoy, hindi kami kailanman pumayag sa ganitong bagay. Tingnan mo, negatibo ang tugon ng Kremlin sa panukala ng United States. Nabigyan ng security guarantees ang Ukraine tulad ng Article 5. Mariing tinatanggihan ng Ministry ng Panlabas ng Rusya ang pagpapadala ng mga bansang NATO ng puwersang militar sa Ukraine. Ngayon, ginagamit ng United States mainstream media ang pahayag ng Rusya para sabihing nagkamali si espesyal na sugo Steve Witkoff. Hindi natin siya dapat ginagamit sa mga negosasyong ito. Ngayon, hindi ako tagahanga ni Steve Witkoff. Para sa akin, si Markovyo, kalihim ng Estado, ang dapat ipadala sa negosasyon kay Putin dahil alam niya ang background ni Putin bilang dating KB at mas handa siya kaysa kay Steve Witkoff na humarap sa kanya. Pero hindi ko isisisi ito kay Steve Witkoff. Hindi ito ang unang beses na nangyari ito. At lubos akong nagdududa na inuulit-ulit ni Steve Witkoff ang parehong pagkakamali. Sa halip, mukhang ito ay isang sinadyang taktika ng Kremlin kung saan sinasabi nila ang isang bagay ng pribado kahit kanino pa sila nakikipagkita. Mapa kay Steve Witkoff, Pangulong Trump o iba pa. At pagkatapos ay iba naman ang sinasabi nila sa publiko. Ito ay taktika lang ng mga Ruso para subukang patagalin hanggat maaari. Sana ngayon, makita agad ni Pangulong Trump ang tunay na nangyayari.